So yung truth kasi, yun nga, yung mamumuhay ayon sa alignment ng katotohanan. Tsaka yung maraming turo, may pupunta dyan, Jehovah Witness. Siyempre, ikaw, aalamin mo ang katotohanan, nasa Bible ba yan? Yun ang sinasabing naka-built of truth ka. Alignment ka sa totoo. Dahil isa lang ang totoo, ang salita ng Diyos. So naka-align ka at ipinamumuhay mo ang obedience sa God. At ang sabi sa Ephesians 6:12, righteousness. Dinamitan daw po tayo ng righteousness ng Diyos. Kaya yung mga palasok ni Satan na sabi sa araw at gabi ay nagpapalasok sa Psalm 91 ng karamdaman, hadlang sa blessing, sakit, salot, init ng ulo, magkasada ka. Ito yung righteousness na ibabalutin natin. So, meaning to say, matuwid, hindi naman pagiging matuwid mo ang ginagamit mo, kundi matuwid ng Panginoong Yesus. Pero ang sabi po dito, kahit naman binigyan ka ng damit na pagiging matuwid, ay naka-align ka rin na mag-walk sa pagiging matuwid. So ano po rin ang kailangan natin? Mag-meditate ulit, makinig, at dalangin natin na magkaroon tayo ng desire, passion na masunod ang kalooban ng Diyos. Ito ay dinamitan tayo, pero kailangan uma-align naman yung lakad mo, pamumuhay mo, na dinamitan ka na bakit ka naman lalangoy sa kasalanan? Nakadamit ka na nga, hindi ka na nga sinako ka na nga Yun ang breastplate of righteousness kasi sinuot mo na nga yun. Pero kung hindi ka naka-align, hindi naman eksakto, sinisisikap mo lang. Quick to repent, di ba? Mabilis kang magsisi. So, meaning to say, hindi ka tatabla ng palasok ni Satanas. Nagliliya ko pang matagalan mo Kaya ko po inano, hindi nga po nakakatagal ng Kristyano bumalik. Napapalasok na ni Satanas. Kaya pinilit ko ito na maunawaan. Kasi kung hindi mo maunawaan yan, papalasukin ka ni Satanas. Huwag kang magsimba, parehas din yan. Magtrabaho ka na lang, pagod na pagod ka na, yan ang alang ang day off mo Alahin natin yung sapatos na pandirigma. So, ibig sabihin po, may protection lang tayo at masusuot lang natin ang paa na armor ni God kung meron tayong relasyon sa kapwa na payapa. Kaya natin magpasensya, kaya po natin na magbigay, kaya natin na, alam mo yung payapa ka, kung siya'y galit, hindi ka naman galit. Kung siya'y nanloko, hindi ka naman nanloko. Diyon, kaya ba ang loob mo? Yun ang choice of readiness na kahit saan handa mo i-share ang salita ng Diyos. Doon ka binibigyan ni Lord ng protection. Nakasapatos ka na. At mas maganda naman sinusuot mo pa rin dahil sabi suot Pero you have assurance na pag ikaw ay readiness, kahit saan ka pumunta, yun ang may protection. Pero kailangan suotin mo pa rin para along the way, nananalig ka naman. Kapayapaan, handang humayo kahit saan, hindi mo ikinahihiya ang magandang balita, hindi mo ikinahihiya ang pananampalataya, yan ang shoes of peace and readiness. Tandaan po natin, wala tayong protection pag tayo tumalikod. Yung bang, ayoko naman nalangin, nasasawa na ako, hindi tumutugon na Diyos, hindi po totoo yan. Yan ang sabi mo, pero wala sa Bible yan. Kung meron sa Bible, maniniwala tayo, wala po sa Bible. May umaabot ng ilang years, pero hindi sumusuko. Kasi hindi ka nga sinukuha ng Diyos Along 700 years, pagkatapos nagkasala, saka lang pinadala si Jesus. So, sinukuan ba tayo? Kaya ang tambak ang kasalanan, hindi agad napadala dahil pinag-isipan ni Lord kung paano tayo iniligtas. Hindi nga sa'yo sumuko Ba't susukuan mo yung problema? Hindi naman ikaw ang magpapaayos ng buhay ng anak mo Ikaw lang ang luluhod, aawit, mananalangin. Huwag mo po ako hayaang magsawa. Ikaw na, demonyo ka, nasa ng pagsasawa ng panalangin ko, ay command ka out. Ano mo po, i-cast out. Meron pong demonyo talaga na humahadlang. Pero, kalooban ni Lord na mahango sa addiction, sa lahat ng suliranin ang bawat nananalangin. So, naintindihan na po yung shoes of readiness, kapayapaan, at ready to share the gospel. Hindi yung pag may away, ikaw pa ang magsusulsol. Ikaw ay kapayapaan. Shielded of faith. Sabi, protection ng pananampalataya. Katulad niya, kahit hindi ka sinasagot ng Diyos, 10 taon kang nananalangin, yan ang shield of faith. Kahit hindi ka nagduda kailanman, hindi ka na-discourage kailanman, hindi ka na-disappoint kailan, hindi ka natakot kailanman na magiging masama. Yan ang shield of faith. At nilalagyan ka lang nun kung ganun katindi ang pananampalataya. Kahit anong struggle, kaya ni Lord. Kasi siya naman talaga ang lahat ay nagawa. Bakit? Sinilang ka ba na may problema? O inalaw niyo yung problem, siya rin ang magliligtas sa'yo. Kahit anong discouragement, Satan, kahit anong disappointed ng mga buhay araw-araw, kahit anong takot mo, kahit anong problema mo, shield of faith. Hindi ka magdududa. You have courage. You have love. You have faith. Faith. Sabi niya, iba pag may faith. Faith can move the mountain. Faith can turn $1,000 for you. That is faith. Kaya, tuwa si Satan pagka ang tao'y nag-give up, yun ang gustong-gusto niya. Sino ang pananampalatayaan ko? Ang kasinungalingan ng internet? Ang tao na puro problema rin?
ang kabulaanan ng mundo? Sino? Kaya, it's better dito ako kasi may pag-asa ka. Bumubuhay ng patay. Diba? Nagagawa ang langit at lupa. Sa isang salita, out of nothing, He can do everything. Ano pa hanapin ko, kapatid? Napatunayan niya at ilang beses pinapatunayan. Sabi nga, kapag narinig mo ng tinig ng Diyos, huwag ka nang matigas ang ulo. Ito po ang helmet of salvation ay kaloob ng Diyos. Kahit huminto ka ng pag-born again, binigay na sa iyo yan. Sapagkat regalo yan sa iyo ng Diyos. Ngayon, kung ikaw ay nangangalunya at talagang hindi ka mapigilan, iniligtas ka pa rin, kaya lang yung buhay mo miserable pa rin. Pero ando na sa iyo yung kaligtasan kasi binigay na sa iyo yung helmet of salvation. Binigay na sa iyo yung armor of God. Yung salvation na nanggagaling kay Kristo, hindi dahil sa panalangin mo, hindi dahil sa pag-aayuno mo, hindi dahil sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, hindi dahil sa umaating ka linggo-linggo, binigay sa iyo ang salvation, walang kapalit kundi ang pananampalataya mo. So, yun yung sinasabi na by faith, the work of the cross of the Calvary. Ang ginawa niyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang nagbigay sa iyo ng helmet of salvation. Hindi ang iyong pananalangin, it follows na lang, ito ay gift. Sapagkat siya ang nagbayad sa krus ng Kalbaryo, kapalit ng kaligtasan mo, kapatid, kaligtasan ko. Yun ang helmet of salvation. Na kung nanalig ka, huminto ka man, ligtas ka na po. Hindi pwedeng bura-burahin ni Lord ang kanyang listahan. Yun nga lang, you have a miserable life. Kasi nakakilala ka na, nakatikim ka na ng kaliwanagan, iniwan mo pa, yung dating isa mong demonyo, nagiging 72. Sige nga, basahin ngayon, wala nang demon, naging 2 pa. Pinas out na natin. In the name of Jesus, ikaw na demon na sinungaling, demon na daya, demon manloloko na nasa iyo, demon na laging may excuse sa pagdalo, walang iyang demon, you have to come out from sister in Jesus' name, Rosette 5. Eh, lumayas siya. Ngayon huminto ka, nagkasala ka ulit. Kailangan sumasama ang tao. Para marinig nila na matakot naman tayo, nakakilala ka na, gutumugin ka ng demonyo. Ito po yung katotohanan. At ang demonyo po, hindi naniniwala sa reason na ako ay magbabago. Naniniwala lang po siya in the name of Jesus Christ. Doon lang siya lalayas. Matthew 12:43. Kapag lumabas na ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa tuyong lugar upang maghanap ng mapapaghingahan. At kung wala siyang matagpuan, iisipan na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. At kung sa kanyang pagbabalik ay baka ito walang naninirahan, wala nang salita ng Diyos, wala nang proteksyon, wala nang faith, wala nang helmet of salvation, wala nang faith, wala na siyang readiness, wala na siyang truth, ay sabi niya, at kung kanyang pagbabalik ay makita niya itong walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat, aalis siya, tatawag pa ng 7 pang espiritu na mas masama kaysa sa dati. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong ito kaysa dati. Ganyan din ang mangyayari sa masamang henerasyon ito. Ang demonyo pa naman, pagka nanirahan, sakit. Hindi lang paghihirap, sakit, karamdaman. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon.